Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. PBBM tiniyak na kumikilos ang pamahalaan para maresolba ang krisis sa kuryente sa Siquijor. Yan ang MBC TV Network News ni Leth Narciso. Kasama ang mga opisyal ng Department of Energy, binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isla ng Siquijor sa gitna ng nararanasang power crisis doon. Kasabay ng pag-iinspeksyon at pag-assess sa sitwasyon, tiniyak ng Pangulo sa mga residente na may ginagawang mga hakbang ang pamahalaan para masolusyonan ang problema sa supply ng kuryente sa lalawigan. Kabilang dito ang pagkomisyon sa 2 megawatt modular generator set mula sa Palawan Electric Cooperative. Inatasan ni NEA Administrator Antonio Mariano Almeda ang Province of Siquijor Electric Cooperative Incorporated na gamitin ang nasabing genset bilang stopgap measure. Ito'y para matugunan ang kasalukuyang kakulangan sa supply habang patuloy na kinukumpuni ng Siquijor Island Power Corporation ang 3 nitong generation units. Nakipagpulong rin si Pangulong Marcos kay Governor Jake Vincent Villa at iba pang lokal na opisyal para talakayin ang iba pang agarang hakbang para maresolba ang problema at makapagbigay ng pangmatagalang solusyon na tutugon sa tumataas na demand sa kuryente sa Siquijor. 6 months from now, we will guarantee that there will be a long-term solution. Hindi na itong patsi-patsi na ating kailangan na napilitan natin gawin ngayon. So the government will do its part, Siquijor must do its part. Para sa MBC TV Network News, ito si Leth Narciso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, Philippine Army, handang magdagdag ng puwersa sa West Philippine Sea. Handa ang Philippine Army na magpadala ng karagdagang tropa sa mga isla at bahura na okupado ng Pilipinas sa Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea, ayon kay Army Chief Lieutenant General Roy Galido. Sinabi ni Galido na mataas na ang mobility ng Army at kaya nitong mag-deploy ng battalion saan mang bahagi ng bansa. Kasalukuyang inookupan ng Pilipinas ang 9 na features sa KIG, ay ang Pag-asa Island, Parola Island, Ayungin Shoal, Lawak Island, Kota Island, Likas Island, Panata Island, Patag Island, at Rizal Reef. Bilang pagpapakita ng inter-service cooperation, ginawaran si Galido ng honorary badge ng Philippine Navy's Naval Special Operations Command, matapos niyang sumabak sa kanilang training sa Sangley Point, Cavite. Binigyang diin ng Army Chief ang kahalagahan ng cross-training at interoperability sa pagitan ng mga sangay ng AFP, lalo na habang lumilipat ang militar mula internal security tungo sa territorial defense. Paliwanag ni Galido na importante ang malinaw na division of roles at hindi nagkakapatong ang capabilities ng Army, Navy, at Air Force sa ganitong paraan, aniya, mas efficient ang paggamit ng resources. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.